Come with me, my 8 days Mindanao trip, DIY solo travel, Davao, Bukidnon, Siargao. January 15, 6 a.m. flight ko Manila to Davao. So nakarating ako ng Terminal 2 ng 3 a.m. and direct to check-in na tayo. Backpacker lang ako since most of this travel is nakamotor tayo. I book a flight one way sa AirAsia Move app. And touchdown Davao. Maulan nung nakarating ako sa Davao but it's okay kasi one day lang naman ako magstay dito. Pagdating ko nag-land tour muna ako, then pinuntahan ko yung Hilltop View Davao. So dito mo makikita yung buong city ng Davao. Then inabot ako ng gabi sa daan at ayan may mga wild sheep kang makikita sa daanan. And naghabal-habal lang ako papuntang Rojas Night Market. Dito sa Rojas Night Market, marami kang makikita, marami kang mabibili mga food, souvenirs, etc. Trinay ko itong mga fried something nila. Okay naman pero medyo pricey ito. And syempre hindi ko pinalagpas itong charcoal ice cream. Itim siya guys pero ano talaga yan, mangosteen flavor. Naghanap nga rin ako ng ref magnet at nakita ko tong Eagle. Ang ganda niya. 250 yan. Tinawaran ko ng 150. Marami ka pa makikita ang pampasalubong dito pero ina-avoid ko bumili ng pasalubong kasi masisira ang ating budget. So next day, January 16, nagising ako ng 12 a.m. kasi kailangan kong bumiyahe pa Bukidnon ng 1 a.m. kasi medyo matagal to. Itong room na book ko lang to ng 520 pesos. 24 hours na siya. So ayan, ready na for land travel. What I love about Davao is kahit mag-cellphone ka na mag-cellphone, any time of the day, very safe siya. Dito sa Ecoland Terminal, dito manggagaling yung sasakyan natin to Bukidnon and touchdown Malaybalay City, Bukidnon. Then pagbaba ko ng tourism, sumakay ako ng tricycle which is 200 pesos. So 400 pesos back and forth. And sumakay naman ako ng habal-habal, 200 pesos back and forth going to Communal Ranch. And this is the beautiful Bukidnon. Tinuturuan ko nga dyan si kuya kasi medyo hindi siya marunong umanggulo ng kuha. And 250 nga pala yung horseback riding na yan. Sulit naman. And ayan, aura-aura muna. Feel the presence of this beautiful place. Tamang aura muna tayo at emote here. This is the exciting part. I rented a drone para makita yung buong ganda ng Bukidnon. 350 lang to, sulit na for your only clips, videos, and pictures. So after Bukidnon, bumiyahe na ako pa Cagayan 2 hours. Then Cagayan to Butuan City, medyo matagal, like umabot yung biyahe ko ng 6 hours. Medyo risky lang tong dinaanan ng van kasi sa bundok siya dumaan. Zigzag siya at matarik at inabot na nga kami ng fog. After 6 hours nakarating ako ng Surigao City. Gabi na yun, so naghanap na lang ako ng murang hotel. Then 5 a.m. pumunta na ako ng Surigao Port going to Siargao. 6 a.m. yung unang biyahe ng Fastcraft to Dapa Port, Siargao. And medyo hindi maganda yung experience ko dun sa ferry kasi sobrang lakas ng alon dahil amihan nga daw. Pero safe naman daw to. Yun nga lang, sa 2 hours mo talagang babaliktad yung sikmura mo at matatakot ka talaga. And after 2 hours, touchdown Siargao. Unang lepag ko pa nga lang ng General Luna ayan, afam na nga ang bumungad sa akin. Kape muna ako bago ako mag-check-in sir. And here's my room for 6 days. First night is, nag-dinner muna ako dito sa Bebis Ihaw. At ayan, may afam nga. Kahit saan ka lumingon dito girl, ang daming afam. Then, trinay ko ang nightlife dito sa Siargao Beach Club. And ayan, ang saya ng mga tao. Party-party. Tas ayan, may mga afam na naman na nagpa-party rin. And ayan ang bongga dahil guest DJ sa Siargao Beach Club is si DJ Lunyo. So ayan yung mga tao na baliw. Pero natatawa ko kasi hindi siya kilala ng mga afam.
Day 2 nagland tour ako to North Siargao at ayan na arkila ko yan si Kuya for 900 pesos for 1 day. First stop is the famous coconut view na may human drone. Ayan. Ara-ara si Akla. Second is the Maasin River, which I love it here pero hindi ko trinay tumalon dun sa cliff nila dahil nakakatakot. Meron din nagtitinda ng tuway pero hindi ko muna siya trinay on my first day kasi baka masira yung tiyan ko. Next is the Little Hawaii ng Siargao and pinuntahan ko rin yung Taktak Falls. Dulo na yan ng North Siargao so medyo malayo siya. Merong 50 pesos entrance and napaka-fresh ng water. Ayan, puro afam dyan. Next is the $1 Million View. Perfect dito for IG photo and video. Inakyat ko rin tong Secret Mountain na may 50 pesos na entrance and 5 minutes trekking. Then pabalik na kami kasi pupuntahan namin yung Afam Bridge. So here we are at the famous Afam Bridge. Ayan, majority ng mga tao dito as Afam talaga. Kahit saan ka tumingin, puro Afam. Marami din mabibili dito ng mga merienda pero medyo pricey siya. And kung isa ka sa naghahanap ng Afam, itong bridge na to ay para sa iyo. And this is the beautiful time of the day, the sunset. Day 3, so island tour tayo. Ito na ang Pasabog. Bongga ang port nila dito, napakalinis. Yung port nila, masasabi mong pwede na maging resort. And ayan, crystal clear din ang water, nakakatuwa. Dito sa island tour, halo-halo ang mga tao. May foreign, may local, and tourist. First destination is Cuyam Island. Clear water, blue skies, and bading. Charot. Maganda umawra dito kasi walang pakailaman ng mga tao. And ayan, party-party ang mga Afam sa kabilang boat. Kasi ang mga boat dito is ang lalakas ng mga speakers. So next stop is the Naked Island. I love this Naked Island kaso may mga seaweeds lang siya pero still perfect pa rin. And with the Boodle Fight lunch, pasabog ang mga food. Maganda ang presentation at ayan, walang foreign, walang local, lahat gutom kaya mukbang. And this is the highlight of this video. Charot. Nag-rent ako ng drone shot for 300 pesos. Mas mura dito kaysa sa Bukidnon. Wala akong masabi, sobrang ganda ng Naked Island. Next is the Daco Island. Day 4, land tour ulit dito sa may Tayangban Cave. 160 pesos ang entrance and 200 pesos sa tour guide. But this cave is very risky and hindi siya safe. I suggest na wag nyo nang itry to. Very risky siya. Wala kayong safety gear, malalim ang tubig sa loob at ang kakapitan mo lang is rope and that's it. So inabort ko tong activity na to. Next activity is surfing. Ako nag-try ng surfing sa Pacifico Beach dahil mas less ang tao dito at saka mas malalaki ang waves. And ayan, super na-enjoy ko ang pagsisurfing. Yun nga lang, sunog na sunog yung likod natin as in sobrang hapdi. Kahit may sunblock ka, mahapdi talaga siya kasi nawawash ng tubig yung sunblock na nilagay mo. Day 5, Cloud9 Boardwalk. Pwede rin dito mag-surf. And also maganda mag-video and pictures. And also ayan, maganda rin siya sa gabi. So kung gusto mo mag-me time, this place is perfect for you. Sa dulo ng bridge, merong Island Boy singer. You can request and give him a tip. Actually, ito yung nagparamdam sa akin na nasa Siargao talaga ako. This place is perfect sa person na senti-senti ang atake. So day 6, time to travel to Cebu. Kailangan ko nang iwan ng Siargao. I have 9 hours layover sa Cebu so may chance pa akong gumala sa city nila. This is the perfect view from above. Sobrang ganda ng Siargao. And touchdown Mactan, Cebu International Airport. Nakarating ako ng Cebu ng 3 p.m. so very limited na lang yung mapupuntahan ko. Kaya ang itinerary ko na lang is the Magellan's Cross and the 10,000 Roses. From airport, nagbook ako ng angkas papuntang Magellan's Cross. And here's the historical Magellan's Cross. And the one of attraction ng Cebu is the Cordova Bridge. Maganda tong bridge na to, mahaba, malaki, makulay.
And the next is the 10,000 Roses. Maganda rin dito, makulay. Very magical ng feeling kapag nandito ka. Actually, nakaka-inlove siya dahil dyan sa mga pailaw na roses na yan. And perfect din siya for IG photos. Then, after 9 hours, back to Manila na. I'm so lucky that I witnessed the beautiful city lights from above. Touchdown, Manila. Follow for more. Gagawa rin ako ng separate videos about my expenses and other tips para sa mga solo travel na kagaya ko. So, see you on my next videos. Bye!